Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, mga baguhan at mga veterans, mga nakakuha at hindi pa na mga nakakuha ng mga ibinaunang hapon noong World War II na mga kayamanan, maliit man o medium deposit o big deposit. Well, talagang napakakunti lamang ang nakakuha ng mga ganyan at hindi sinadya. Ang talagang mga nakakuha ng Yamashita Treasures ay hindi naghahanap. Aksidente lamang itong nahukay nang sila'y nagkukay ng septic tank, gumawa ng septic tank, gumawa ng poste ng bahay, gumawa ng pader, kung saan naghuhukay sila ay aksidenteng natamaan itong mga treasure box na ito. At talagang kukunti lamang ang nakatsamba nito, maliban na lamang sa mga bumalik talaga na Hapon at Korean at may dala na mapa at kagamitan para sa pag-retrieve nito. At sa Pilipinas ay meron lamang tayong narinig na isang pangalan na talagang naghukay na nakakuha. Yan ay si Rogelio o Roger Rojas. Ngayon itong pangalawa naman na talagang nakakuha pero hindi sinadya ng marami ay si Mang Berto Morales ng Surigao del Sur. Kaya ito meron akong ibabahagi muli. Ito'y naibahagi ko na sa Dagulin Boy Channel ang 5 paraan kung saan kapag meron ka nitong 5 ay malaki ang tsansa na makahits ka ng ginto. Pero sabihin ko sa inyo mga ka-TH, ang porsyento ng makahits ka nito ay ganito ang ratio. Dapat makapaghukay ka muna ng 100 kahukay o test dig, at kapag nakahukay ka ng 100 ay pwede kang tumama ng isang small deposit. So 1:100, isang small deposit out of 100 kahukay mo. Okay, ngayon, para hindi ka mamumulubi, ito yung unang pinaka-technique para hindi mamulubi sa pag-treasure hunt ay huwag maghukay ng sumobra pa sa 7 meters or kahit 5 meters lang, kasi ang gawin kapag nakakita kayo ng treasure sign sa bato o treasure marker o treasure symbol, ang pangalawang gawin kapag nakakita na kayo ng sign, pangalawang gawin ay i-detect ang palibot ng bato kung saan nariyan nakatatak ang sign. At kapag nahanap nyo na ang digging spot, ay itis dig ito at huwag ka agad hukay ng malalim. Okay, ang test dig ay 2 to 3 meters lamang. Sa 2 meters, 3 meters ay meron talagang initial o pangunahin na sign na ibinao ng Hapon. Ito yung mga bato na mayroong mga hugis o kurte o tinatawag na codes. At pangalawa na mga signs na iniwan nila ay mga, of course, yung mga ginamit nila na sake, wine, yung mga jar yun, jar na puti, asul ang kulay, asul ang design, porcelana ang jar pero asul ang mga design, ganun din sa plato. Pero kailangan makita yan sa 2 meters o mahigit. Kasi kung sa ibabaw lang yan ng lupa, nakita, sabihin natin isang dangkal, hindi yan marker, yan ay tinapon lang. Pero kapag binao ng 2 to 3 meters, yan ay sign for treasures, at yan ay yung panahon na hukayin natin ng malalim. Hanggang 7 meters lang. Kasi ang hinahanap naman natin ay small deposit or medium. Ang medium pwede nang tamaan sa 7 eh. Kaya kapag 7 meters na at wala pa rin kagamitan ng tao, walang gamit ng Hapon, walang magandang marker, walang magandang sign sa ilalim ng lupa, ay wag na talaga magpatuloy at wag kayong maniwala sa inyong mga analyzer
na nagsasabi na liko tayo sa kaliwa, liko tayo sa kanan, baba tayo ng dagdag na hukay kahit na walang nakitang magandang signs o symbols sa underground. Ito yung mga tinatawag na underground trail marker or treasure marker. Kapag wala yan, ibig sabihin wala talaga. At huwag kayong maniwala sa mga detection na yan dahil kahit saan na lupa sa Pilipinas ay mag-detect talaga yan. Kaya nga, kung mag-detect tayo kahit dowsing o kahit mga scanners, meron talagang magrehistro niyan. At karamihan ng rehistro ay malalim dahil yung na-scan o na-detect ay mga mineralized at magnetic rocks na napakaraming iron content. At yung iba, sinasabi na precious metal ang na-detect dahil mga pyrites. Ang pyrites ay magrehistro yan sa scanner na precious. Kaya ito ang isang tip ko sa mga naghukay na huwag kayong magpatuloy sa beyond 7 meters. Mamulubi kayo diyan. Wala nang ginto sa 7 meters kapag walang symbols at signs na madaanan nyo sa 2 to 3 to 4 meters. Kapag walang sunod-sunod na mga signs, ay huwag na kayong magpatuloy. Well, gusto nyo makita ang example ng mga signs? Ito yung aming positive na tunnel. Ito yung mga signs na nakita namin. From 2 meters, ito yung donut o parang gear, may butas na bato. Sa gitna, talagang binarina. Kasunod niyan, from 2 meters, 3 meters naman, ay ito, kampana na simento na mayroong tubo sa gitna. Diba? Man-made yan. At pangatlo dyan, ay putol-putol na truso ang nasa 4 meters. Sa 5 meters ay sari-saring bote, kulay green, kulay brown. Pagdating sa 5 to 6 meters ay yun na yung mga nalalatang plywood at palutsina na tabla na pinaghinalaan na ito ay mga takip ng kahon. Subalit, dahil sa nasira ang backhoe na ginamit, ay hindi natapos ang paghukay. Pero, balitaan ko na lang kayo this year kung merong makuha, mga katiyet. So, ito yung example ng positive na tunnel. Sunod-sunod ang mga treasure signs, mga man-made, mga bagay na gawa ng tao. Okay, so ano ba yung ating pamantayan na ating na-vlog noong nakarang linggo? Bago tayo maghukay ng malalim, kailangan merong 5 na bagay ang inyong tunnel. So anong meron sa site? Sa site dapat merong 5 na pamantayan. So ang 5 na yan ay yung una dyan ay totoong history hindi yung gawa-gawa lang. Totoong history na meron talagang naghukay dyan at nagbaon. Nakita. Hindi yung sabihin lang na merong kampo ng Hapon dito. Ay malayo yan kasi kahit saan sa bundok merong kampo ang Hapon. Kasi tumatakbo ng Hapon noon patago sila bago sumurrender. Ang kailangan talaga na history, yung meron silang nakitang nagbaon na Hapon. Yun ang magandang history. Okay, pangalawa, ay kailangan may mapa. Kahit Xerox lang ito, basta Xerox galing sa original. So ayan, di ba? Live pointer. Pangatlo, kung merong pang buhay, di ba? Ay 90 years old na ngayon kung merong buhay. So hindi na pwedeng aakyat ng bundok. Di ba? O. Pang-apat ay merong magagandang treasure signs na legit na gawa ng Hapon. Hindi yung gawa-gawa lang at hindi yung gawa lang ng nature o gawa lamang ng kalikasan. Kaya kailangan yung masterin, hindi yung mga bitak-bitak, kahit bitak sa bato sabihin na sign,
kahit gawa lang ng tulo ng ulan ay sabihin na sign. Ang sign ng Yamashita Treasures ay chinisil talaga yan sa bato ng chisel na tools. Kaya makikita nyo kapag may tool mark, yan ay gawa ng Hapon. Ang problema nga lang ay meron ding gumagawa ng mga tarantadong treasure hunter na na walang nakuha, and then nagtatak din sa mga bato para daw meron maluluko na susunod sa kanila. 'Di ba? Kaya as a code of ethics, mga katiyats, huwag tayong gumawa ng mga treasure signs sa mga bato sa bundok kasi paglipas ng panahon lulumutin yan at magkikita yan ng mga treasure hunters at maluluko sila sa kakahanap kung nasaan yung item. Kaya detect ng detect, wala naman. Hukay ng hukay, wala talaga dahil gawa-gawa lang yung sign. Okay, so ayun, so meron tayong 4. Panglima at panghuli ay kailangan meron kayong gamit at meron kayong analyzer na magaling sa paggamit ng gamit. Kahit na ito'y manual na gamit, basta hindi yung turo ng turo lang, dapat merong pagbasihan na magandang symbols and signs sa ilalim ng lupa. Kailangan talaga merong makikita sa test dig na pruweba na merong ibinaon. Katulad ng iba na hindi ko pa nabanggit, yung mga uling na nasa 2 meters deep, hindi yun kukunting uling yan ay halos 1 metros yan na kapal na uling. Kalahating metros to 1 metro kapal na uling yan ay marker din kapag nasa 2 meters to 3 meters deep. Wala namang kasing uling sa ilalim ng lupa, di ba? Ginamit kasi yan ng Hapon na pangpahina sa detection ang mga uling. O tinatawag yan na black soil kasi parang lupa na siya sa katagalan. Okay, so yun ang ating 5 pamantayan bago tayo maghukay ng beyond 7 meters. At ito pa, ang isang komentaryo ko ay kapag nilimit nyo ang laki ng butas, halimbawa naglagay na kayo ng mga timbers, tinatawag na casing, at ang casing nyo ay 1.5 meter lamang ang diametro, talagang mamimiss nyo yung nasa unahan kasi maliit lang ang diametro ng hukay. Kaya ang malaking tsansa na makakuha ka agad kayo ay gumamit talaga ng heavy equipment, backhoe. Backhoe ang talagang magandang panghukay. Kasing laki ng swimming pool ang hukay, hindi yung basta lang makasuot ang tao. Hindi yan yung pang treasure hunting na hukay. Yung 1.5 meter na diametro na tunnel, yan ay maganda lamang sa natural gold o itong minimina ng ating mga minero na mga gold dust at nuggets. So pwedeng ganun lang yung kalaki na kasya-kasya lang ang tao kasi hindi Yamashita Treasure ang hinahanap nila. Sinusundan lang nila ang bina ng ginto. Kaya yung hukay nila, tunnel, ay maliit lang din. Kaya ang magandang paghukay ay open cut or open pit. Open siya. At maganda 5 by 5 meters. Ganyan kalaki. Or mas malaki pa dyan, 6 by 6 meters. Gumamit ng backhoe para talagang matamaan ang item. Hindi yung kahit anong lalim. Katulad ng pinasok ko last time. Ang lalim-lalim na, 24 meters na. Diba? Pero masikip. Kasi may dingding na, meron ng mga timbers. Hindi ka na makapag-adjust pa sa ilalim. Kung merong ma-detect, hindi nyo mahukay kasi meron ng dingding na mga tabla. Diba mga katiyets? Kaya open cut, open pit, gamit ng backhoe kahit na magastos, ay wala talaga tayong magawa. Backhoe talaga. Pero kung ang hinahanap nyo ay small treasure or tinatawag na giveaway, yan ay kaya lang ng mano-mano dahil nakabaon lang yan sa 2 to 4 meters. Pero kapag hinanap nyo ay malaki
o malakihan, 7 meters and below, ay gumamit na ng backhoe. Hindi yan makukuha ng tao lamang ang maghukay kasi limitado lang ang laki ng hukay ng tao at mamimiss niya ang ang nasa unahan o nasa gilid pa dahil sa ang liit-liit lang talaga ng tunnel. Dami ko nang pinasok na tunnel. Sa ibabaw lang medyo malaki. Pagdating sa ilalim ay lumiliit ng lumiliit, sumikip ng sumikip. Dahil nga mahirap na iahon ang lupa. Dahil malalim na kaya lumiit yung mga tunnel. At paano tamaan yung item kung ang item ay nasa unahan pa? Di ba mga katiyats? So yan ang ating mga pamantayan at dapat gawin para madali tayong makakuha nitong mga nakabaon na Yamashita Treasures. Alright, sana ay meron akong naibahagi at na-remind kayo kung anong magandang gawin para kayo makakuha ng Yamashita Treasures. Okay, good luck sa lahat. Sana ay patnubayan kayo ng ating Panginoon at sana malinis ang ating mga hangarin at konsensya kapag naghuhukay tayo niyan. Okay, so paalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.